Magandang araw po mga kababayan. Ito po ulit ang inyong Masa Masid. At ngayon ay bibigyan ko kayo ng konting good news patungkol dito sa ginagawa ng ating Vice Presidente. Samantalang yung ibang mga opisyal ng gobyerno ay busy sa ibang mga bagay, pero ang ating Vice Presidente ay nag-iikot at kinukumusta yung ating mga kababayan kung ano na ba ang kanilang kalagayan, no? Kinakausap ng personal at marahil siguro naman nagbibigay ng kaunting tulong sa mga nangangailangan yung ating Vice Presidente, no? Pero mas matindi pa rin yung presensya niya doon sa lugar na pinupuntahan niya, mga kababayan, dahil ikaw ay makita mo lamang yung iniidolo mong politiko o isang personalidad, ay may inspire ka na, no? Na sa kabila ng mga pinagdadaanan ng ating Vice Presidente ay patuloy pa rin siyang nagtatrabaho at hindi nawawalan ng hindi nawawala sa kanya yung focus, no, sa trabaho para mapaglingkuran yung ating mga kababayan. Yan, mas lalo yung mga higit na nangangailangan sa mga probinsya, no, mga kababayan. No, pansinin po natin, no, hindi siya dito nag-focus sa mga syudad. Yo po. Ang focus ng ating Vice Presidente doon sa mga diblib na lugar, mga simpleng bayan, mga barangay. Yun po ang kagandahan sa ugali ng mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi ho siya namimili ng lugar na kung saan pwede silang makakuha ng magandang boto, no? Bagkos ang ginagawa po nila ay bumababa sila doon sa pinaka maliliit na lugar, no? Hindi kilalang lugar para bisitahin at bigyan ng inspirasyon yung mga kababayan natin doon. So palakpakan natin ang ating Vice Presidente, no? At tinahayaan niyang gumulong yung proseso ng batas, no? O sa bagay, nandiyan na yan nasa Supreme Court na yung kanyang apila patungkol dito sa kanyang impeachment, no? So samantalang yung mga congressman natin ay hindi mo malaman kung ano na yung mga itsura po nila, no, mga kababayan, ay dahil siguro sa mga kaso na i-file against dito sa House of Representatives, no, ng isang abogado, ay ito, haggard na sila, mga kababayan. So dito natin makikita na yung ating Vice Presidente ay hindi po apektado dito sa kanyang kinakaharap na impeachment case. Ano? Dahil tingnan nyo naman, patuloy pa rin siyang umiikot at kitang-kita naman natin, mga kababayan. Talagang sinasalubong siya, no? Pinapalakpakan. Isinisigaw yung pangalan ng ating VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, walang epekto o mas lalo pang minahal ng bawat Pilipino itong mga Duterte. Di ba? So, hindi po apektado yung serbisyo niya. Hindi apektado yung nararamdaman ng taong bayan. Bagkus, lalo pang nag-aalab, kumbaga. Oh, nagiinit yung pagmamahal ng bawat mamamayang Pilipino dito sa ating Vice Presidente. So, panoorin po natin to, mga kababayan, yung kanyang pagbisita sa isang lugar, no, diyan sa Cebu. Yan po. So, tingnan niyo, mga kababayan, ang kaibahan, no, sa ibang mga politiko. Gaya na sa ating presidente, Speaker of the House, sa ating Senate President, hindi naman sila lumalabas sa mga gantong lugar, di ba? Sila ay nandidiri sa mga gantong lugar, mga kababayan. Yung lugar nga ni Speaker Romualdez no, sa Leyte, no? Sa Tacloban, Leyte. Hindi niya pinupuntahan yun doon. How much more doon sa ibang mga lugar pa nakagaya nitong kalagayan na to, di ba? So ayaw nila dito sa mga kababayan natin ang nakatira sa distress area, no? So
ang vice presidente lang natin nagpapakita ng gantong gawain. At kahit saan siya magpunta, ay talagang sinasalubong, niyayakap, pinakamayan ng mga tao, no? Tanda ng pagmamahal nila sa ating vice presidente. Umabot yung presidente nga lisod. So, kung makikita niyo mga kababayan, talagang nakikisalamuha siya sa mga tao. No, hindi siya maarte, hindi kagaya ng ibang mga politiko, no? Na parang diring-diri sa mga kababayan natin na kung nakatira sa mga simpleng barangay, di ba? Itong ating vice presidente ay talagang napakagaling. Kaya minamahal sila ng mga tao dahil sa mga gantong ugali po nila. Lahat nakausap, lahat ginintuan, lahat binibigyan ng pansin. Kasi serbisyo po ang gusto nilang ihatid sa bawat Pilipino. Hindi po pamimera o hindi po pagnanakaw ang purpose ng kanilang pagtakbo diyan sa posisyon. Diba? So kaya bilib na bilib tayo dito sa mag-amang Duterte na ito dahil hindi nila iniisip yung sarili nila, no? Yung iniisip nila paano sila makapagserbisyo sa taong bayan. Kaya sa susunod na eleksyon po mga kababayan, makinig na ho tayo kay Tatay Digong, no? Huwag na tayong makinig dun sa mga mabulaklak na salita ng mga politiko dahil bandang huli po tatalikuran kayo niyan. Tatalikuran tayo niyan. Sa dinami-dami na nakaupo diyan sa Kongreso, sa Senado, yung iba inugat na diyan pero wala pong nangyayari sa buhay natin bawat Pilipino. Lalo tayong naghihirap dahil sa pagnanakaw na ginagawa nila diyan, di ba? So, makinig na ho tayo kay Tatay Digong mga kababayan. No? Alam niya kung ano ang makakabuti sa ating mga Pilipino. Nagapasalamat ko sa tanan mga tiga Cebu City o Cebu Province sa ilahang pagdawat sa ako adinhi karon sa ako ang pagbisita dinhi sa inyong ang lugar. Di na maihap kung kapila na ko nagbisita dinhi, pero pasalamat ko nga mainiton gihapon. Kanunay permente ang pagdawat sa ako adinhi og magpasalamat ko sa ilahang suporta mga tiga syudad sa Cebu sa suporta nila sa team ni Mayor Mike Rama ug ni Vice Mayor Dondon Ontiveros ug sa tibuok nilang slate sa konseho. Human diri Vice na kay mga aduanan ba within diri sa Cebu? Kanilang tanan, ang ako ang pag-uban sa ilahang isip pagpasalamat sa mga taga Cebu sa ilahang padayon nga suporta sa ako sa opisina sa Vice President and giubanan ako sila nang kampanya, ako nagpasalamat. So balik Thanksgiving ako ilaha kampanya. Bisag asa Vice, grabe kayo ang mga tao, musinggit yung Duterte kay daywa bitaw sa kuan. So kuan na to Vice, na marag reaction pa na to sa grabe ka init nga og kuan sa mga tao nga kuan gusto gid sila kuan na sa mga grabe ang suporta sa mga Duterte. Opo.
Well, mauna siya ang hinungdan kung ano, nagatuyo ko, nagabisita ko, nagatugyo ko sa barangay, handshaking gyud personal sa mga tao kay gusto na ko nga mapaabot sa ilaha personal ang pagpasalamat nabisan sa unsa kahugaw sa politika, unsa ka grabe ang pandaot, wala gihapon mawala ang pagtuo ug pagsalig sa mga tao sa sa amo ang opisina. Importante na siya sa mga employees, no, sa Office of the Vice President, sa ilang moral nga naa ang katawhan nga nagsuporta sa ilahang trabaho ug sa ang mga proyekto. Mensahe niyo, Vice President. Yan. So mga hindi po nakakaintindi dito sa sinabi ng ating Vice Presidente. Pero alam ko naman sa karamihan na nanonood sa akin dito ay mga makakaintindi ng Bisaya. Sinasabi niya na bubaba sa doon sa mga barangay, no, para personal na maipaabot yung pasasalamat at serbisyo ng Office of the Vice President dahil sa pagmamahal at suporta din ng taong bayan. So, Madam, maraming salamat sa patuloy niyong pagsisilbi, no, sa ating mga kababayan diyan. So, dahil diyan, lalo kang mamahalin ng mamamayang Pilipino dahil sa ginagawa nyo. At huwag kayong mag-alala, kami ang bahala pagdating ng eleksyon. Ayan. So, nakakaasa po kayo, ma'am. President Sara, sa tanan nga mga Pilipino, sa mga nagpangga o sa Ang mensahe nako mensahe ko sa lahat ng kababayan natin, magkaisa tayo patungo sa totoo tinuod nga kalambuan. Tinuod nga kalambuan. Karong yung maabot na pinili ay paminaw nato ang mga saad sa mga politiko. Unya tan-aw nato kung unsa ang iyahang nabuhat kaniadto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang abilidad. Dili lang ta moboto tungod kay pareho ana. Ginaingon ako pirmi walay makakontra ni ani sa akong pagsulti ni ani. Dili ta moboto tungod kay gikan sa political dynasty. Diba dili ta moboto tungod kay anak tungod kay Duterte ang apelyido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Unsa ba iyahang mabuhat? Unsa iyahang nabuhat? O ang pinaka-importante sa tanan katong ni saad siya sa iyahang mga buhaton para sa ato ang nasod, nahatag ba niya? Yes. Vice, taliwa sa mga isyu kontrobersiya di na to kapugnan ng mga pagpanaot sa imo. Sa may sikreto, Vice, wa pa magyapon ka, Vice? Ang importante mangyud ana ang imong pagtuo sa imong kaugalingon, ang imong pagtuo sa truth, no? O ang imong pagsalig o pagkuha og kusog sa pagsalig sa mga tao kanimo. So mao nang dako kayo ang ako yung nagahin gyud ko og oras nga magpasalamat sa mga taga Cebu ug dili lang sa mga taga Cebu kagahapon gikan mi sa Misamis Occidental nagpasalamat pud mi dito sa mga kaigsunan nato. Thank you, Vice. Ayan. So, ayan po, mga kababayan. Yung ating Vice Presidente ay kahit na pinagkakaisahan na fresh pa rin. Diba? Fresh pa rin. Dahil hindi niya iniisip yung mga ganyang kaso niya. No? Hayaan niyang ma-stress yung mga tao na umuusig sa kanya. No? Tingnan mo ang mga itsura nila ngayon, mga kababayan. No? Ang eye bags nila hanggang baba na. No? Hanggang panga na yung eye bag nila. Hindi na maitsura yung mga pagmumuha. Dahil stress sila sa ginagawa nilang kababalaghan dyan sa pwesto. Diba? So, samantalang yung ating Vice Presidente, fresh na fresh, ma'am. Grabe. Galing yung ating Vice Presidente. Ganyan magmahal ang mga Duterte sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. At bilang sukli po, talagang nakasuporta ho kami, ma'am, sa inyo. Asahan po ninyo yan na hindi na mauulit yung nangyari noong 2022 kung saan nabudol ho kami.
naniwala kami sa mga pangako na itutuloy ang ligasiya ni Tatay Digong para makapagsilbi sa taong bayan. Pero wala hong nangyari at sila po ang yumaman at sila po ang nagtagumpay. Samantalang naiwan ang mga mamayang Pilipino sa ibaba. So maraming po salamat, Madam BP Sara Duterte. So papakita ko lang din mga kababayan yung ginawa niyang pag-iikot dito sa Misamis at tingnan natin yung suporta din na binigay ng taong bayan sa kanya, no? So ayan po, panoorin natin na saglit lang. Fast forward lang po natin. Meron Manog, si Governor Tan at saka si Mayura. Ayan. So makikita natin mga kabayan na kahit anong paninira ang gawin ng mga kalaban ay hindi nagbabago yung pananaw at paningin ng mga taong bayan sa ating Vice Presidente. 'Di ba? Bagkus mas lalo pa nga niyang nakuha yung loob ng ating mga kababayan. At makikita natin yung kalaban ay sinasabi nila kinakabahan yung mga kampo na ganito. Pero ang totoo niya mga kababayan, sila ho ang kinakabahan. Sila ho ang na-stress dahil ang isinisigaw ng tao, Duterte. Ang sinisigaw ng tao ay Sara Duterte at Digong Duterte. Hindi nila naririnig yung kagaya ng 2022 na talagang malakas ang pangalan ni BBM. Diba? Ngayon, wala na, bagoong na. No? Panis na. Pero ang pangalang Duterte ay lalong lumalakas. Lalong nagiging mabango sa lahat ng mga kababayan po natin. Dahil diyan palakpakan natin ng husto itong ginagawa ng ating Vice Presidente na hindi siya nagpapa-apekto dito sa nangyayaring impeachment sa kanya, no? Dahil serbisyo nga ang pinunta niya dyan kaya sa tumakbo dahil serbisyo. So pakita natin yung mga ginagawa ng ating Vice Presidente parating natin sa ibang hindi nakakaalam, mga kababayan. At sigurado naman na pagdating ng panahon ay hindi makakalimutan ni BP Sara yung ating suporta sa kanya. Yan po. Ayan guys. Madam. So kung maririnig nyo mga kababayan, no, talagang Duterte ang sinasigaw ng tao. So may nagsasalita na kinakabahan yung kampo ng mga Duterte. Alam nyo mga kababayan, sa Art of War, ganyan yan
pinapalabas nila na malakas sila para sabihin ng lahat na malakas sila ba, hindi na, wag natin silang kalabanin. Hindi ho. Pinapakita lamang talaga nila na sinasabi nilang malakas sila, pero sa loob-loob po mga kabayan, inaanay na ho. Diba? Na anytime, pwedeng gumuho at masira. Diba? Ganyan ho sila ngayon. Dahil sa kanilang kagagawan. Diba po? Kanang ingana, kanang painom ka niya, malaing mong lawas, ana, or kanang wala niya. Dili, sa occidental. So, tingin ko ninyo, kinsa nagdala sa iyahan. Nga niya, gibuhat sa kuwao, ana siya. Ana, diri, ana. Sumsati, ka akong kaagi. Ana siya diri, ana siya. Pagkaman diri next. Diri, ana. Tapos, ang iya nga ba yung kanaganing, ana gani? Di ka lang init, kuryente sa sugod, no joke. Kanang, ingana lang siya, pero sa sulod, kanang, kuan, mura siya kanang init nga, basta ragana, grounded. Pero diris, hindi lang. Pero sa sulod, mura siya kanang anak niya, pag man diris, tulog na siya. Iki ba lang naman pa naman, kay kapila na kong ginawarningan, anak. Kaniadto pa ka ng, batanon pa ko nga politiko ba, nakauban ako nga mga konsihal, magsulti magina sila, pagmantayo pik-pik, pagmantayo ka ng painon ka, daw magihan, unya, sudan pimi, o ka na nagagilak, o dayawon, kay para pagpamontra, anak. So, muna kuan. Magpagiya nila kasi saan pa man. Giingat dito, dito makagawa na rin bungi. Tapos ako ang ganina. Kanya ako ang kauban. Basta matulog. Ako pa uli. Ang saadi ako sa kong anak na mauli ko. Tali kami ito tumutan ito. Pagkata siya kubuto. Ako natin tawagan ko ng Japan. Yung mga kabayan, no? So, ganito ho yung style ng mga Duterte. Simpleng kwentuhan lang, no? Talagang natural na natural. Hindi kagaya nung ibang naririnig natin na pilit yung kanilang pagpapatawa, pilit yung kanilang mga sinasabi para tayo ay mapilitang pumalakpak, sumigaw. So kanila ho, hindi. Yung style ni Tatay Digong ay ganito rin ang style ni BP Sara. Medyo kakaiba lang, di ba? Medyo may ibang pagkakaiba dun sa style, pero the same pa rin, no? Papatawa niya yung tao, nag-i-enjoy yung tao habang nagkukwento. So hindi niya na kailangan isigaw ang pangalan niya na taas ang kamay, tapos isigaw ang pangalan. Hinahayaan lang nila sumigaw ang tao. Di ba? So ito yung pinaka-natural na natural sa mga Duterte. Hindi sila trapo. Diba, mga kababayan? So, tapusin natin saglit ito, mga kababayan. Tapos, igugod ako siya. Nawalmi nga na ba yung puana? So, igugod ako siya. Sa kadaghan sa mga tao, anak ginako siya, anak ako siya, kayo kapaspas kayo siya, nakabalik. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kabayan. Very natural po yung pagpapatawa. Kaya dahil sa kwento, sa kwentuhan lang, simpleng kwentuhan, parang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan mo. Ganto ho ang hinahanap ng tao. Di ba? Ganto ho yung mga hinahanap ng simpleng mamamayan. Hindi yung pag nakaupo ka na, mataas na posisyon, parang hindi ka na maabot. Ay, ibang politiko yun, mga trapo ho yun.
So sila natural at napakaganda po yung pakikisalamuhan nila sa tao. Sa kadaghan pa, sa kaglupot sa mga tao, dinawala. Nawala na siya. So, pagkana niya diri balik, wala na ko ka. Kabalik po, mura na pa ng boxing sa pikpik ba? Kabalik ka ko, ana. Tapos pagkahuman nato. Pagkahuman nato, nasakit na ko. So, mura October ba to? October 2023. Niya pagka-December. Sakit na ko. O niya, na-hospital na ko. December. O niya, pagka nauli-ulian ko, na okay ko. Ipauli ko sa kong mama o Davao. Ana kong mama nga, uli na dito sa Davao. O niya, pagkahuman, itambalan, ana, DPT, physical therapy, o niya, binisaya, dungan nagduha. Ana, niya, pagkahuman, na okay ko, nakabalik ko January, pagkahuman, April, kabalik na dito sa hospital. Tapos pagka May, naoperahan ako. Igorgor na. Iyang lagi O ako kabalos lagot. Kinapon. Lawa rin tagang sa amin sa sila. Kaya kung taga-tudela ito ha, padala ko pa. Sa inyo na, hindi nga na dito. Basta mayroon yung padala ba? Gikan sa Ilocos. Una, mag-iaan sa airplane niya. Magsiging. Okay. Manangin na to sa inyo, ha? Daghang salamat sa inyong oras. Alihog, huwag nakailan mo, kinsay lang. Yung binabanggit ni Pipi Sara, yung pikpik na tinatawag, ito yung tapik, no, sa Tagalog. So sa Bisaya ay pikpik yan. Hindi po yan bastos, ha. Hindi bastos yan. So dito natin malalaman, mga kabayan, na talagang natural ang mga ginagawa o pagpapaabot ng mensahe ng mga Duterte, no? So mayroon ditong picture, mga kababayan, na kung saan pumunta siya dito sa isang burol, no? At dinalaw niya yung isang sundalo na namatay sa engkwentro dito sa Mindoro. So pakita lang natin ito, mga kababayan, no? Dali lang po, So ayan po, no? Dinalaw niya yung personal niyang binisita itong isang sundalo na nakaburol. Ang pangalan nito ay Corporal Rovin Jun Banyao, no? Sa barangay Kulpan, tama ba? Kulpan, Aluran, Misamis Occidental, no? Si Bunyao ay nasawi sa engkwentro ng mga sundalo at ng New People's Army dito sa San Jose Occidental, Mindoro. So taga Misamis itong sundalo na ito. At rest in peace, no? Sa kanyang pamilya ay condolence po, no? At masabi natin na may puso itong ating Vice Presidente, kagaya din po ni Tatay Digong, na hindi niya pababayaan yung kanyang mga sundalo, kanyang mga nasasakupan, no? Ang lahat ng mga Pilipino ay hindi niya pababayaan at talagang nandoon siya para suportahan at bigyan ng pampalakas ng kanilang loob. Yan ang kagandahan sa ating Vice Presidente. So with that, mga kababayan, maraming pong salamat sa patuloy na suporta sa ating channel, no? At patuloy po tayong umaangat araw-araw,
no? Nadadagdagan, isa, dalawa. Masaya po ako dyan sa mga pangyayaring yan, mga kababayan. Dahil alam ko na kahit hindi kayo nagko-comment, at least na pinapanood nyo yung aking vlog. So wala naman pong content creator na nagsimula agad sa pinakamataas, no? Umpisa tayo sa pinakamababa. So, mas masarap yung tagumpay kung nag-uumpisa ka sa mababa at pinaghihirapan mo talaga. So ito yung proseso na pinagdadaanan natin ngayon. So sa ngayon, hindi man tayo sikat, at least nakapagbigay tayo ng mensahe, bigay tayo ng inspirasyon, no, sa mga, mas lalong-lalo na sa mga OFW. Kung may nanonood na OFW dyan, at least, no, mabigyan natin sila ng mga impormasyon kung ano ba nang nangyayari dito sa bansa natin, at mabigyan natin sila ng inspirasyon. So yun lang po, mga kababayan. Maraming pong salamat at magandang araw po sa ating lahat.